May bagong content tayo na nakita na ang mga magulang gustong isupport ang anak pero ayaw pagkagastusan. May relate po yan sa pains and traumas. Immature na ugali ng parent na bakit hindi ka handa pero ginawa mo maging isang magulang or partner sa iyong partner or kahit nga sa pagbo-boyfriend and girlfriend. Yung masakit maglabas ng may intention kang magka-relationship, ligawan ng isang babae. Lalong-lalo kung lalaki ka. Ang culture natin bilang Filipino or Asian, sabihin mo na ang maglalabas talaga mostly ng pera is lalaki. Depende na lang sa babae kung willing siya. Kasi provider nga, di ba? As a lalaki, you are the provider. Meron yan sa relate sa pains and traumas na ginawa din ng magulang niya, kaya as a magulang, parang nakuha mo na traits. Mga generational traits or curse na embark na hindi mo namamalayan is ginagawa mo na rin. Na sa aminin man natin or hindi is nakikita natin yan sa Muslim magulang or bilang isang lalaki I can say na maglilibre sa kanyang magiging ka-relationship as a boyfriend and girlfriend. Kaya bago magkaroon ng relationship, make sure na sa'yo lang din nanggagaling yung pera na yon. Paano kung sa magulang din? Yung pinaghihirapan mo. Kasi hindi mo makikita yung halaga nun kung hindi rin mismo sa'yo nanggagaling. Oo, maraming binibigay yung parents mo ng allowance. Pwede kang magkaroon ng maraming girlfriend, bigay ka ng bigay, pero hindi mo alam yung paano pinaghirapan yun. Meron din yung part naman na masakit. Kasi pinaghirapan mo yun, ay nahihirapan ka sa sitwasyon, lalo-lalo kung ikaw lang ang nagbubuhat ng iyong sarili, kung katulad ng ikaw ang nagpapaaral, ikaw ang bumubuhay sa sarili mo, kung galing ka sa isang karmic or broken family. Or kahit complete family pero salat na tinatawag nila. So, tayong mga babae, kailangan din natin tanggapin kung willing yung lalaki at willing tayong accept yung lalaki na yun na maging partner natin as a boyfriend and girlfriend, kung anong i-offer niya na kayang gastusin para i-treat tayo. Kung fishbowl, kikiam ganyan sa labas, okay lang street food. Basta willing yung tao yun, hindi mo nakikitaan ng masakit sa bulsa. Kasi mahirap na kung naging kayo din sa marriage part. And, sa pagka-boyfriend and girlfriend, last is a stage of kung andun na kayo sa marriage part. Hindi talaga magandang culture yung part na yun, na isasali doon. Paano kung yun nga yung hinahabol ng lalaking yun kaya nakipag-relationship sa'yo? After nun, maghahanap ulit ng bago. Nagkukulik na tinatawag nila. Pero pag ginawa mo na, accept mo lang yan. Accept is the best to cut the connection of both. Kasi once na gumawa kasi ng contact ang isang babae at lalaki, aminin man natin or hindi, kahit science nga, may iniiwan ang na-liquid ang lalaki na nanggagaling sa kanya sa loob ng babae na parang connection din sa spiritual and physical. Kaya minsan kung anong emotions na nararamdaman ng lalaki is parang nararamdaman mo. Parang naging isa kasi kayo dun sa last na yun. Na kahit walang papel, kasal na po kayo sa part na yun. Yun ang meaning ng last, spiritual and physical, na ginagawa ng tao na ginawa nilang normal. Nakasalanan din, di ba? One of the deadliest sin, last. Yang intimate na yan. So, through experience, kasi galing ako sa karmic, salat sila, kasi separate sila eh. Actually, separate sila. Magsimula nung grade 6 ako, tapos yung kapatid ko is, mga sabihin mo ng grade 1 or grade 2 siya. So, maaga. And, dahil sa pagkasalat, hindi as in, kasi namatay din ng maaga yung lolo ko. So, ang lola namin, ang binibigay kong kwento is yung part ng mother ko. Ang may bibigay ko lang na kwento ng part ng father ko is mayaman sila kasi may malawak silang lupain. Ganun sa noon sa amin nung past generations. Hindi binibase sa money kundi kung gaano kalawak yung lupain. Ayan. Pero ngayon na na-include ang bills, hindi lang lupain. Kung anong meron ka sa physical materialistic world, which is malaking bahay, sasakyan, lupain, anong napundar mo pa na, or status mo, trabaho, ganun, or di kaya business, and sabihin mo na money din. Na kung anong kayang ibigay sa materialistic world. Pero ngayon, na-shift na to is, kung anong kaya mong ibigay spiritual, which is to include ugali, which is good or bad, ano pa, concern, empathy, bumabalik ng mga yun eh. So, babalik ulit yung tamang judgment, at maling judgment, maaayos yan. So, marami nang magko-correct, sabihin ko na, babalik ulit yun. Maraming magmumotivate din siguro, mag-a-advise about relationship, at madaming klaseng iba-ibang advice sa iba-ibang sitwasyon.
Yung may mga experience sila, i-share nila, ganun. Marami nang mag-o-open. Yan ang tinatawag din nating kayamanan sa shift na to. And mag-additional na lang yung materialistic world. Nasa huli siya. Kung anong kaya mong ibigay sa trabaho, kung anong kaya mong i-work hard, ganun. Kung multitasking ka, ganun. Doon ka makikilala ngayong shift na to. At for sure, ito rin ang mahihirapan ang mga tao. Kasi sabi nga nila, work smart. Na pwede mong gawin ang mang-scam at wala silang pakialam kung saan mo kinuha yung pera na yun. Basta may napakita ka sa materialistic world, mawawala na po yan. This shift na yan. Mamatain na ng tao kung saan nanggaling yung materialistic world na yan. Kung sa tama or mali. So, yan, babalik tayo sa kwento. Yan, dyan nanggaling yung father ko. So, may sarili na siyang family. So, sa mother side, balik tayo doon, is sa Lot. So, pito silang magkakapatid. So, kailangan kong ikwento. Sabi nga sa Biblia, may nakita akong kwan. Kaya, na-confess ko din yung kung saan ko nakuha yung observation na iba. Dahil nag-offer ako ng liquor, ganun. And, dahil sa reactions nila or mga nasasabi nila, through pag-iinom doon, is may na-observe tayo emotional knowledge. Pero sabi ko nga lang din, it's once in a blue moon, yun. Kasi crisis ngayon. Mahina ang business kahit anong banda, dry goods, foods, kahit nga liquor eh. Sa city mo lang ata makikita yung malakas siya nung nag-bar hopping kami. Grabe, punuhan, bongga. Parang hindi crisis, hindi mo mararamdaman doon. Pero pag dito sa provinces, kahit anong business, crisis, mararamdaman mo siya. So maganda ang mag-business doon ng merong cash. Kasi dito sa liit ng business na to, halos more than 300,000 ang nagastos utang. Home credit yung ibang appliances. Binabayaran pa. Paano naman sa city? Yung upa, yung gagamitin na tapos yung kukunin ng mga workers, milyon. Hindi lang 1 million siguro yun. 2 million, 3 million, ganun. Pesos. So, hindi talaga madali lahat. I mean, hindi mahirap na gagawin. Kasi yung iba parang akala nila, dahil sa kinakayanan mo yung pressure ng emotion na tinatawag nila na nare-release mo. Walang madali. Yung kakaisip nga, walang sales, sana magkaroon ng magpe-pray ka, tapos darating ang customer, nalabas mo lahat ng negative emotions bago may customer, kinagabihan sa isang araw. Di ba? Yung iba nga nag-give up na pag lumalabas yung pressure ng emotions eh. Yung stress, depression, anxiety na, bukas kaya, meron kaya, parang ganun. So, ang ginagawa lang natin is, naghahanap na lang tayo ng gagawin natin na, kung may kailangang punasan, ganito, ganyan, gagawa ka ng pagkakabalahan, na tinatawag nila. So, yan, tuloy natin yung kwento. Dito sila magkakapatid. So, dahil doon, yung grandmother namin ang parang bumuhay, walang tumulong, sabihin mo na kaya na naman nila. And dahil doon din sa lahat, may sorry sa mga kapatid niya at nanay, may pagkaano sila sa kanya, bias, na hindi nila naintindihan kung bakit ayaw nila sa kanya. Na she is even trying her best na gustuhin siya sa validation na yun. Yung mapansin man lang siya. Kung kailangan naman nilang umutang, binibigay naman niya, pero mamaya babalik ulit yung hate. Natanong ko yung lola ko kung bakit hate niya yung mother ko. Ang sabi niya is mabunga ka kasi and madaldal. Yung sasabihin niya talaga yung gusto niya, yung ayaw niya and gusto niya. Yun lang ba talaga ang dahilan? Maybe because this part also, may nasisense ang ating spirit, whether we are on that past, may masisense tayo sa future. Weird, kaya doon siguro nila nakukuha yung envy na tinatawag nila. Or nasisense nila yung hirap nila na mararanasan nila dahil sa nakaano sila ng pamilya na kakaiba at may purpose. At sabi nga nila, pag katulad ko naintindihan ko kung bakit naranasan mga pamilya ko yon ngayon na sa napuntahan kong pamilya, kung bakit sila hate ng paligid nila kahit hindi nila alam, kahit yung mga taong naghihit sa kanila, hindi nila din alam kung bakit hate nila yung pamilya na pinanggalingan ko. Dahil siguro dito sa na to, for sure ganun din yung pamilya na pinanggalingan ni Hesus Kristo. Ganun yung mga naranasan nila sa ibang tao. And parang same story din but different. He was installed by the Holy Spirit. I was installed by a human. Kaya sabi ni Jesus Christ, darating ang anak ng tao. Kasi tao from the sperm of a man, human yun, na mag-ano sa human female. That's how I can say that an example of power of God, that impossible became possible, na yung human body came from that two
different kind of gender. Tapos yung soul is, me, I can see, that first angel. The body is different, the soul is different. It's only, siguro itong body to is, kasi kung i-realize ko sa other channel ko at may tinukoy ako kung sino ako nung past life ko. Wow, sabi na, ang gaganda nun, etc. Tapos ngayon, hindi ay kagandahan na mukha at katawan. Well, and may mga dahilan din kung bakit ganun. Marami. Parang yung situation ngayon is, everything that is impossible became possible. Lahat na hindi inaasahan ng tao na hindi mangyayari is mangyayari. Yung power ng Diyos talaga is mapapatunayan ngayon na sitwasyon. So parang may binanggit akong di ba, sa past video ko na was related to me, that game. So sabihin ko na lang, which is like the story of his Jesus Christ, which is he has a mother and he has a stepfather. Parang ganun na rin. But the difference is, meron pala siya, nagkakapatid pala siya. Okay, may kapatid pala siya. So I have a kapatid din. So lahat ng nangyari sa kanila na pains and traumas is through this observation also. And you have to experience it, the effect of the pains and traumas that's happened to them. Para ito, punento ko. Sinabi ko yung anong effect kung ganito ito ang nangyari. Pero pag nag-heal ka, ito ang mangyayari. Pag may willingness ka na mag-heal talaga at mag-mirror and shadow work sa sarili mo. At kung may paniniwala ka sa Diyos or galing ka sa hindi naniniwala sa Diyos, ganito ang effect. So, I cannot explain, pero ganun ata talaga ang process. Na if you came from God, you will be hate. Even though hate na hindi rin nila naintindihan kung bakit nila binibigay yung hate na yun. Pero mayroong part na naintindihan ko kung bakit hate nila, kasi sanay silang maghirap na nagko-complain naman silang bakit sila naghihirap. Hindi nila ma-deny yun. Kahit i-deny nila, hindi nila may deny yun. Ay di ba naghihirap ka, tapos sasabihin mo, i-explain mo sa kanila, hindi naman sila maniniwala na ganun na nangyari yung hirap. Ganun nanggaling, yung hirap na yun, kaya yun, naghihirap sila. At mag-i-state ka pa ng pwedeng gawin nila para makaalis doon sa hirap na yun. Babaliwalaan na hindi maniniwala. So, the better part is pray for them. Din sila na lang maka-experience nun para, ito pala yung sinabi niyang taong to. Okay, yun pala yun, parang ganun. Or meron pang ibang tao na hindi lang ikaw ang nag-explain, may second person na nag-explain or third person na mag-i-explain sa kanila hanggang sa maranasan nila. At maniwala sila. Ganun minsan ang learning ng isang tao. May levels. May ibang tao na instant and merong tao na hindi instant. Kundi kailangan pang the hardest way. And of course, doon din mapapatunayan yung kapangyarihan ng Diyos na gustong maipakita na kung bakit kailangang maghirap bago mapalabas yung light na tinatawag nila. The process that always na napapatunayan ng past pa. Na ayaw ba ng tao na tignan agad yung light? Kailangan pa nilang makita yun the hardest way? Pwede naman kaya yun. Pwede actually yun, through experience sa pagkagising. Yes, awkwardness, lalong-lalo kung pag-aalala, remembering in English, who you are in your past life or your being in the past, it's awkward. Yes, meron yung hindi ka maniniwala, pero mas malakas yung essence na totoo ikaw yun. May mga sa feelings, situation, connection, kung very observant ka and vigilant sa mga messages na darating sa'yo. Iba sa personal, iba-ibang tao, or sa social media kasi nag-open na ang different kind of knowing na pinupost nila. Doon mo mapapatunayan na ikaw talaga yung kung anong dumating na message sa'yo. Pero merong ding deceive na darating. Parang yung ibang preachers na kinuha ang pangalan ni Jesu Cristo na sila ang the chosen one, nangyari naman na yun, tapos na yun. Siguro ito yung pinuportrait nila, yung pagdating ko, sabihin ko na wala naman tayong pinuportrait as chosen one. Siguro sabihin mo ng messenger, panggising lang. And ang mostly na naintindihan ko sa task ko na to is panggising sa mga nakalimutan ng tao and panggising sa kung anong
inimbark ni Hesus Kristo kaya andito siya sa lupa at namatay. At na crucified doon sa cross na yon. Na hindi pa ginising ni numan ng mga tao. May mga partial siguro pero ginamit sa mali. Kaya eto, naging lost ang generation na to. Ginawa nilang low vibrational ang sarili nila. Sabi nila, oo, niligtas sila ng Diyos. Pero nilulugmok naman ninyo ang mga sarili nyo. Kasi hindi nyo talaga ginagamit yung wisdom na binigay ng Diyos, yung wisdom, intelligence, and knowledge. Ginagamit nyo pero with your own narratives. Hindi nyo talaga winelcome yung Holy Spirit sa inyong sarili para tumulong doon sa wisdom na meron ka. Kasi sabi nga sa Bible, di ba? Don't just rely on your own wisdom. So, yung sinasabi kong verse kanina, nakalimutan ko atang ibanggitin, we should confess one another and help one another. Share one another and unite, I can say, and be kind with one another. Confess, which is, parang yung mga kunento ko kung paano ko kinuha. Kung may sakit ka ng loob sa kapwa mo, lakasan mo ang loob mo. Kahit masaktan man yun, at least sinabi mo. Lalong-lalo sa loob ng pamilya. Para alam naman natin sa isa't isa kung paano pakitunguhan ang bawat isa. Kundi laging i-imagine na lang na baka okay lang to na abusuhin ko tong taong to. Hindi naman siya umiimik kung 2 beses ko naman nang ginawa sa kanya, di okay lang sa kanya abusuhin ko. Di ba? Kasi parang correcting lang din yung pagsasabi ng emotions mo na nasasaktan ka na hindi mo gusto yung ginagawa niya. So, ganun ang story ng family. So, totally single mom yung aming mother. So, kaming naranasan na ganun na pero pag magkwento naman siya na niluluko siya ng mga kaibigan niya na umuutang pa sila ng malalaki at hindi nila binabayaran, nakakapagsabi siya ng, okay lang, ibabalik naman din yan. Mas malaki pang blessings. Pag tinitingnan naman natin, oo, ibabalik talaga sa kanya yung blessings. Pero pag sa kaming mga anak is nakakapagbigay naman siya, pero marami pang siyang sasabihin na masakit, of course. Pero alam naming advice yun para tignan namin mabuti yung pinaghirapan niya. Kainti-intindi naman yung part na yun na mga magulang na magsisimon bago nila ibigay yung ibigay. Pero meron yung part na pag may tampuhan or mag-aaway, paulit-ulit na sisingilin. And pag maghihingi ka ng tulong ganito, ganyan, is ang hirap makikonnect and ang hirap humingi and ang hirap. So, for sure, isa to, sa dahilan kung bakit ang hirap tumingin ng partner. Kahit, yung pusa ko, yung, ayan, konti lang na nagagalit. Pero gusto lang din ang lambing, ganyan lang partnership. Sabi lang din ng girl, magbubunga nga sila. Pero pag yung guy, lalambingin. Alam na nila yun. Di ba? Babae nga naman. Pero minsan ganun din yung lalaki. Sa babae, kung pag mag-ano din yung babae na susuyuin yun. Nakaiwat siya nga. Kikilig-kilig. So, nag-iba naman na ngayon. Dahil sa healing na nangyari. Na paunti-unti is may willingness siyang isang siya sa tumutulong ng dahil sa paupahan at bahay na pinagawa niya na siya ang nag-finance. Kahit sabihin natin may physical tayong tulong kasi malayo siya, tayo ang tumitingin, kami ng kapatid ko dun sa gumagawa ng mga carpenters sa mga materialis. Ang hirap talaga pala magpatayo ng bahay. The pressure in emotions, tapos budget, and lahat-lahat na. Excuse me. Is mararanasan. Isa sa dahilan kaya nakakapagbayad kami ng inutang namin dito sa napatayong business na maliit. Tapos ganun lang yung gobyerno, freeloader. Wow, sino sila parang Diyos? Ha? Kaya pag may nagko-confront ng ganito, ganyan, mali ito, kunwari sila nagko-correct, umiinit ang ulo ko. Katulad nung nangyari doon sa tenant namin noon na pinost ko. Mostly sa Facebook pa tayo. Nakakainit sila, freeloader lang naman sila. Tayong mga taong nagpapasweldo sa kanila, tapos ganun ang ugali nila.
Ingat-ingat din sila kasi na-open na ang Holy Spirit sa tao is kaakilap nun, kaharap din nila ang Diyos. Na kahit ikaw ang kausap nila, nandun ang Diyos. Nandun na mismo yung judgment spiritual sa mundo ng ating ama or ina kasi wala namang ultimate gender ang Diyos. The God represents the female or male gender or the parent itself. So, kailangan ko din bang i-confess yung ano? Okay. Kasi sabihin ko sanang another content. Pero sige, another content na lang. Darating din tayo dun sa part na yun. Lugi na nga eh. Napaalis na, may 2 months na napaalis yung kinuhang kasama. At least nalaman kung kaya ko pala. Kahit medyo marami ang tao. Basta alam nung taong yun maghintay ng kanyang part. Siyempre, ang unahin natin sa customer service kung anong unang darating yun ang aasikasuhin muna. So, depende na rin sa tao kung nakakaintindi siya na mag-wait sa kanyang term. At thank you sa mga yun na customer. Yung nakakapag-wait ng kanilang term. Ano nga bang Tagalog ng term na yan? Basta yung term na yun. Kung may nauna sa kanila, hintayin muna nilang matapos yung nauna sa kanila. Mostly nga, zero tayo. Kasi crisis nga. Tapos mostly pa, customers natin, farmer. And ang presyo ng gulay is dire-diretsyong mura. And ang inaasikaso ng gobyerno is yung impeachment. Tapos pag nanakaw ng pagkukurap ng mga taxes na kinilikon nila. Paano itago, paano gawa ng paraan sa papel. Tapos makaano sila sa atin. Yung tamang customer service sana. Na kahit magtanong tayo na saan nyo ba talagang ginamit yung taxes namin, na tanungin sana nila, be transparent, article 1978 ba yun, yung ano na yun, tapos meron pa akong, dalawa yun nakalimutan ko na yung isa na yun, yung human rights, yung be transparent na tinatawag nila, tapos itong Republic Act number 6713, at more, so kailangan meron talaga tayong, kahit i-google natin, konting sa laws kasi gagamitin nila sa atin yun. Instead, dapat tayo ang gagamit doon sa ginawa nilang law para sa kanila na i-correct sila kung mali sila. Mali ata yun Sila ang binuto natin para i-govern tayo, i-lead tayo, i-guide tayo sa tama. Pero parang ang binuto natin is yung mga apak pala sa atin. Ang kakapal ng mukha. Hindi lang actually government politicians ang tinutukoy ko dito from president hanggang mababa na posisyon. Kundi pati office workers na andun sa kasi minsan sila ang mostly na nakaka-transaction natin kung tungkol sa papel. Hindi natin masyadong nakikita yung mga politicians na yan. Or hindi ata nila ginagawa yung trabaho nila ngayon, parang grab yung impact ng crisis. Impeach, tapos pati yung binuksan na kaso ng corruption is gusto nilang hindi mangyari kasi may pinagtatampang, tinatakpan, Kasi common sensely, hindi naman tayo tanga, di ba? Kahit wala tayong pinag-aralan. Common sensely. In denial, tapos may ginawa talaga silang mali, kung ganun. Yun lang, hindi kasi talaga natin alam pa ipaglaban yung sarili natin. Hanggang complain lang tayo. Tapos, yung time ni Erap, di ba, napababa naman siya noon, nung may nakitang mali. But ngayon, hindi na kaya. Lahat sana na nakaupo. Kasi ginagawa ba talaga nilang trabaho nila o hindi? Mala official barangays dapat, yung mayors is dapat may nire-report nga doon sa main na problema para maayos. Ba't ganito ang sitwasyon ng farming? Hindi kasalanan ng president yun. Kundi kung anong nakaatas na trabahador din naman yung mga politicians na mayors, vice mayors, ano pa yung mga niya, barangay ganun. Nakaalat na. Yun lang din, may pagkakamali ang presidente kasi hindi niya tinatanong asaan na ang report niyo, asaan na ang mo sa lugar na ito, ganito, ganyan. Hindi lang taga-pirma. Asaan na? May nangyayari ba? Parang ganun. Na kung may project tapos na ba? Asaan ang report niyo? Hindi lang papel, hindi lang picture, kundi kung ano talagang totoong nangyayari doon sa project na yun, ang i-report. Minsan nga tatama rin kang basahin yung compile of bond paper na may nakatype. Tapos, ayan, isa side mo, hindi mo rin babasahin yung report.
Kung kaya i-minimize yung ano, yung papel-papel na yan. Minsan kailangan din nating tayo mismo punta doon para i-check. Ang daming papel-papel, gagawin ito ganyan, pero nakakilap din ng maraming gagastusin, pero walang result. Pati yung tax na yan, madaming sinasabing babayaran, ang laki-laki, pero saan nyo nilalagay at ginagamit? Sa corruption na yan, diba? Pag nanakaw, na kunwari ginagawan pa ng formal reports, na dito daw lang nilagay, dito daw ano. Sino kayang naghirap at namuhunan at nagbabayad ng upa, puhunan at nagbebenta, sabihin mo na, yung nababayad din ng tax. Tapos walang kahirap-hirap yung mga nandyan sa gobyerno. Oh, sabihin mo nang mahirap din mag-ano ng papers kasi sabihin ko nang I tried becoming a secretary din. Marami kang lalo-lalo kung yung secretary na may mga empleyados. Kasi yung pinuntahan ko yun, na secretary ka na, magiging ano ka pa. HR ba yung nagtutotal? Yung accountant, gano'n? Parang multitasking na rin. Pero hindi rin ako tumagal doon kasi ang baba ng sweldo. And hindi namimigay ng yung sweldo, hindi binibigay agad. May delay. So, ang hirap ng pag-umuupa ka noon, namamasahe ka araw-araw, kumakain ka araw-araw, hindi free food. Tapos, ang mga ganun na trabaho na delayed is dapat may sariling bahay at may pinagkukunan ng extra income. Yung pressure sa utak din, oo. Kasi may kukumpile ka, may sabihin nila kung may hanapin ka, tapos itututan mo, ganun, ganito. Yes, organized. Pero, nasisira yan dahil sa corruption. Corruption din ang ugali. Malakas din yun. Yung hindi magandang pag-ugali. Na bakit na mainitin na ulo, ba't nandiyan ka sa trabaho na yan? Mostly na nandun sa ano is mainitin ang ulo, di ba? Hindi nila nagagawa yung tamang customer service. And, ano pa? Yung weird naman, yung magta-tax ka pa sa municipal, kung may land in the home ka, magta-tax ka pa dun sa land. Tapos sa napatayo na bahay. Tapos may tax ka pang iba na babayaran sa business. Dual. OMG. Tapos may fine pa. Kung tanggalin kaya yun. Tapos yung babayaran mo lang din sa municipal, yung municipal, ipapasa din sa main. Tapos bahala na sa main kung anong budget na ibibigay niya sa every municipal. Ay, bongga. Bongga talaga. Kakapal-kapal nga ang ginawa ng tao. Kapal mooks. Sa binigay ng Diyos na dapat tirhan ng tao na free. Siguro okay lang yung tax nga na para hindi mag-away-away yung tao, na hindi mag-lead ng war, yung lalagyan ng tax yung lupa at bahay na kinakatayuan, or sabihin mo nang yung lupa na lang. Pero dapat hindi ganun kalaki. Na kahit binabayaran mo every year, grabe kalaki. Na ikaw naghirap ng gastos, iba ang ano ba kasing Tagalog na magagana ba na yun? Iba ang may isang freeloader na hindi maghihirap para kunin yun. Ay, yung gobyerno pala na yan is pampahirap ng buhay ng tao eh. What a waste. Na kung ididig natin yung kwento sa Biblia, yung past, is ang nirereklamo din kung anong ginagawa ng rulers sa kanilang nirurule. Isa is yung tax. Nag-modernize lang ngayon. Na kunwari organized, pero sa kinadami-dami ng tao dito sa mundo, billion, trillion, sa isang country, million, okay lang naman ang pagbayad sana ng tax is piso sa isang tao. Imposible naman na 1 million lang ang tao sa isang country. Sabihin mo ng 50 million, 100 million sa isang project, malaki na yun.
Na kung kulang yung nakalap, I mean, na piso sa isang year na tax sa isang tao, pwede namang humingi ng donation para dito sa ano, explain mo lang yung project na yun. From sweldo ng mga nandyan sa gobyerno. Or sabihin mo, dos sa isang tao. Magsisimula siya 18 years old. Abay, makaano atang gobyerno na nagsimula nito. Mga greedy, hindi lang greedy actually, na-form ang greed dahil sa jealousy and envy. Bakit kaya tong mga taong to is yumayaman at gumaganito? Matalino sila. Ginagamit nila yung utak nila. Pag-idig natin yung history nila kung paano sila gumawa ng business nila. Hindi katulad siguro ng nasa gobyerno na paano itakbo yung mga taxes na yun. Paano ibusa. Pagiging matalino lang yan ng magnanakaw. Masamang ugali. And hard work naman nila nang galing yun. Paano i-market, paano i-ganito, paano kilalanin ng mga tao, paano, parang may mga, parang I mean, hindi naman businessman yung mga nakaupo na iba sa gobyerno. For sure, businessman ang mga yun. At alam nila ang mga bagay na yan. From puhunan pa nga lang, stress mo pa at ganito ganyan. Kung kulang iyong puhunan na pressure na gusto mong magpatayo kasi kaysa naman sasabihin mong mamaya hanggang yung budget na meron ka is nawala. Kaya meant to be na hindi actually rush itong ginawa namin kasi nire-realize ko na hindi kami handa, financially hindi kami handa rin, emotionally hindi kami handa na ganito ganyan ang mangyari. Hindi kami handa na ganito ganyan. Pero pag i-realize mo sa the bright side, oo nga naman, you will start on the resources that is kung anong meron ka ngayon. At ang next na lang is pag napatayo na siya, is yung effort mo, patience mo, kakayanan mo, satisfaction mo sa mga resources na meron ka sa pagpapatayo at stocks, ganun. Then, additional, adding God. So that, sabihin ko ng that God's provide na tinatawag nila. Pati yung patience doon sa paniniwalang God provides, matetest din. Lalong-lalo kung mahina ang benta na tinatawag nila. Tapos yan pa yung mga alagad ng hypocrite na gobyerno na kung ano-anong sisitahin at sisingilin na walang ka-concern na nakikita na nga nilang walang crisis na nga at hindi masyadong bumibili na ang lang pala sa'yo is materialistic world, which is tax, kung ano-anong sinisingil na fine. Makontento na kasi sa posisyon na meron ka at kung anong sweldong binigay sa'yo dyan sa posisyon mo. Hindi yung kung ano-anong inaano mo na pinaghirapan namin na mga nagbi-business or nag-work, kung malaki yung kinikita nila. Sabihin ko na wala pa kami kinikita Kasi nagsisimula pa lang at malaki din yung binabayaran at nilabas na pera. Yung mga malaki ang kinikita nila. Pinaghirapan nila yun. As pinaghirapan nyo rin yung trabaho nyo dyan sa kung anong posisyon nyo or work nyo dyan sa gobyerno na yan. For sure, in the future, pag magigising lahat ng tao, is ang tao lang din ang sisira sa gobyerno. Parang mag-aano sila ng isang leader lang na mag-lead siguro. Parang yung king and queen noon, na may mga sanga-sanga siguro na tutulong sa kanya. Sabihin mo nang mababawasan. Or sabihin mo na mamimintain pero dapat yung totoo lang na talagang uupo doon at mag-work from office workers and politicians. May time na darating nun kung hindi nga yung generation na to. Dahil sa naumay na ang tao at sila mismo ang tatayo para ipaglaban yung karapatan nila. Kasi nagigising pa lang yung mga tao paunti-unti. Na kung nilaban mo ang karapatan mo, walang mali doon. Ginagawa lang nilang masama.
So ayan, kung i-accept natin yung masakit sa atin yung, ay, kaya masakit din na maglabas ng pera, yun yung nararamdaman ko ngayon eh. Masakit bayad ng tax kasi nakikita mo naman kung saan nila ginagamit at paano nila tayo tignan. Sila na nga magnanakaw, napakalupang tingin nila sa atin. Na parang mas malala pa sila sa demonyo. So, gagana actually yan kung nakikitaan mong ginagamit sa tama din. Kahit nanggaling ka sa pains and traumas. Pero pag dire-diretso yan, gusto mo namang mag-perspire yung anak mo, pero ayaw mo maglabas, parang yung gobyerno, gusto nila mag-perspire yung mga ginagovern nila para may kukut-kutan sila, mali yun. Or di kaya, kunwari sila nag-a-advise, hindi naman nila inaasikaso yung schools. I-renovate, ang hirap-hirap pang mag-ano. Tapos iayos yung educational. Bigyan ng more budget yung government schools para magkaroon ng, kasi naghihirap na maghanap yung ibang lugar, I mean, ibang provinces ng teachers. Kasi sa pundo ko lang din, kaya walang ma-hire na teacher. Wala sila may bigay na ganun. School materials. Kung dami-dami nilang kinukurakot, ba't hindi nila inaano yun? And dapat idagdag kaya, kasi talaga nila ang teaching ng Diyos or biblical education. Hindi lang dapat Catholic schools ang mga gumagawa nun. Kahit public dapat. Or di kaya private. Ewan ko kung Catholic schools lang gumagawa ng may biblical teachings. Private or public na iba is dapat may part ng education dapat yun. Kasi dito sa amin is meron daw nag-volunteer free na ginagawa. Paano kung maging tamad yung mga yun and wala ng time? Or sabihin mo nang wala ng time kasi kailangan din nilang mabuhay. So dapat meron din silang kahit konting funds. Or sabihin mong kahit donation ng government para sa kanila, bahala na silang magpasweldo ng sarili nila. Pero pag kinontinue nila yan, sila din naman ang mabiblessingan. Ginagawa nila yan para sa generations nila at sa mga anak nila. Yung kinokontinue, I mean, nila yung ginagawa nilang pag-volunteer para i-add yung biblical teachings. Kasi may schedule. Sa 1 week, 1 day ata. Mga afternoon sabihin mo na. Kasi promise, pag magkakaroon ka ng partner na sasabihin mo lang na pwedeng paano lang ng tubig lang naman, or may milk tea, tapos may reaction siyang mabigat sa bulsa. Weird naman yun kung nagkatuluyan as a partner of marriage. And sa mga magulang na masakit na paggastusan ang kanilang anak, lalo-lalo sa pag-aaral, 50-50 po tayong magpo-perspire yung mga anak na yun. Kasi we live and vibrate one another, which means nabavibe natin yung energy ng bawat isa. So isa pa yun na pressure na dinadala ng anak. Yung bigat ng pressure na pinaparamdam mong ang hirap mo gastusan yung anak mo kahit pagkain nga eh. Nabuhayin siya kasi kayo ang gumawa. Isa yun sa basic ritual na mahahad lang sa... So yung mga nagpo-perspire in materialistic world, sa buhay, is yun yung mga malalakas na bata na kaya nilang i-handle yung emotional pressure na nararamdaman nila na binibigay ng tao sa paligid nila. At sabay-sabay pa yun. Kasi dahil sa kinaya nila, blessings ang dumating sa kanila, kaya nag-perspire sila. Na nagkaroon sila ng magandang trabaho, kahit galing sila sa ganitong pamilya na parang hindi mo iisipin na wow, yumaman. Tapos ang buhay nila is hindi mo akalaing mararating. Mostly kaya hindi nagpo-perspire at marami pa ring mahirap is yung desisyon ng tao na hindi siya handa pero gagawa-gawa siya ng desisyon na mag-anak-anak pero hindi pala niya kaya. And minsan yung mga magulang ngayon is binubugbog pa nila mga anak nila, di ba? Na ikaw malas sa buhay ko, ikaw ang dahilan ng ganito. Realize nga natin common sensely, ang desisyon mo ang humadlang sa'yo, ang nagbigay ng kamalasan. Hindi yung
every children is innocent on the decisions that we made. Unless the child is already starting to learn, think, read, and write. Sabihin mo ng 18, nagsisimula na ang young adult, I mean, para ma-develop yung emotional knowledge, wisdom, intelligence, yung knowledge, at kung ano-ano pang dapat ma-develop na nag-start. Pwede pa nga siguro yung teenagers, mag-start na yan. Kasi observant na tayo noon. Kahit nga bata, di ba? Minsan observant tayo. Paalala ulit, yun ang dahilan din isa sa hindi pagpo-perspire ng mga anak natin dahil sa feeling natin is pabigat sila at sakit sa bulsa natin. At yung magiging relationship din natin na gusto nating buuin. Once na na-feel mo yun, start to heal. Accept na na-feel mo yun. Kasi of course, galing ka nga sa pains and traumas. Walang hindi tao na walang pains and traumas ngayon. Sa generation na to, lost generation. So thank you for hearing me again. And see you again in my next videos. Don't forget to subscribe, click the bell notification, and comment. Kasi may natututunan din tayo sa comments. Share something or related sa content na to or not related. Basta comment down. Thank you guys.